paano tayo makapamumuhay ng tama sa panahong baluktot na ang pamantayan ng sanlibutan. Sa uso o manatili sa salita ni Abba Yahweh na naglalaro sa mga isipan ng mga tao sa sanlibutan. Di nila alam kung susunod ba sila sa mga uso sa nangyayari sa ating lipunan. Kasama dyan yung paggawa ng hindi tama o pagsunod sa mga alam nating mali, pero ginagawa pa rin natin. Ipo ba? O manatili tayo sa salita ni Abba Yahweh na kapag ginawa natin ito, ay tayo ay guided. Tulad ng pagsunod po natin sa mga tagubilin at mga katuruan ng mga kahan. Na ito ay pinagmumulan ng ating Torah, ang mga salita ni Abba Yahweh. Una po sa lahat, nagsimula sa pananalig o yung tinatawag natin sa pananampalataya. Ating unang pag-uusapan, pananalig o pananampalataya. Sinasabi po sa Genesis chapter 15 verse 6, naniwala si Abraham sa alahaya. Binilang ito bilang isang katwiran. Ibig sabihin, ang tunay na katwiran ay nagsisimula sa pagtitiwala kay Abba Yahweh. Hindi po sa sarili nating gawa o yung kasarili nating kaisipan. Ito po ay makikita rin natin sa mga Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6, mula po sa tipan ng karunungan. Ito na ito ay tipan kay Israel. Sabi po dito, kay Abba ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin sa iyong buhay. So ito po'y madalas po nating naririnig o nami-mention ng ating po mga kahan. Huwag tayong manahan sa sarili nating pag-iisip. Ano po ang kaugnayan dito sa talatang ito? Ito po ang pinakamalinaw na paalaala sa ating pong lahat, mga mahal kong kapatid. Huwag po tayong umasa sa sarili po nating dunong, kundi hayaan nating si Abba Yahweh at ang kanyang salita ang magturo ng tamang daan para sa ating mga lakad. Sa pamamagitan nito, tayo po ay hindi madadapa. Tayo po ay magiging maayos ang daloy ng buhay. Tulad po sa panahon ngayon, marami ang nagtitiwala sa kayamanan, sa kapangyarihan, o ito nga tinatawag natin na sa sariling dunong o sa sariling kaalaman. Tingnan po natin sa mga awit. Chapter 49, verse 6 and 7. Ito naman po ay mula sa tipan ng kaharian. Tipan po kay David. Itong talatang ito. Sabi po dito, sila ay nagtitiwala sa kanilang kayamanan. At dahil dito, sila ay nagmamayabang. Ngunit walang may kakayahang tubusin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kayamanan o magbayad sa alahaya ng pantubos sa kanyang buhay. Napakaliwanag po na ang yaman, ang katanyagan o anumang meron tayo sa ating sarili dito sa mundo ay hindi ito magagamit upang ipantubos ng ating buhay, upang magbigay ng kaluwagan para tayo ay kalugodan ni Abba Yahweh.
Ano po ang aksyon o pwede nating gawin sa mga bagay na ito sa ating araw-araw na pamumuhay? Hayaan po nating ang salita ni Abba Yahweh ang dapat magdikta ng iyong desisyon. Hindi ang opinyon ng iba o hindi ang suggestion ng kahit sino. Dahil mga kapatid, kung tayo po ay lubos na nagtitiwala kay Abba Yahweh, wala po sanang tayong iba iisipin kung hindi yung kanyang mga desisyon o kanyang salita ang dapat nating nilalakaran. Ano po ang kaugnayan nito sa atin? Ipinapakita po dito na walang halaga ang yaman, kapangyarihan, o katanyagan sa harap ng alahaya. Hindi po ito makakapagligtas o makapagtatakda ng tunay na kapalaran natin o kung ano yung mangyayari sa atin bukas. So yan po ay maraming beses na nating napatunayan sa ating pag-aaral sa Torah. Panahon ni David, panahon ni King Solomon, at marami pang iba. May pera, maraming ari-arian, ngunit hindi siya ang basihan upang tayo ay maligtas. Di po ba? So napakahalaga po, mga mahal kong kapatid, na ang palagyan nating dinadaluyan o hinihingan ng gabay ay walang iba o hindi ang Abba Yahweh, sapagkat siya lamang po ang makapagturo sa atin sa tamang daan at maayos na pamumuhay. Sabi nga po sa mga awit, chapter 119, verse 105, mula po sa tipan ng kautusan. Ang salita mo ay ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at ang liwanag sa akin landas. Ibig sabihin, yung mga salita po ni Abba Yahweh nagbibigay ng liwanag sa ating mga paa kapag tayo maglalakad o kung saan man tayo tutungo. Parang siya ay isang liwanag sa kalagitnaan ng dilim. Siya magbibigay ng tamang landas para sa atin upang tayo ay hindi maligaw, upang tayo ay hindi mabunggo o makagawa ng anumang kasalanan na ikagagalit ng kahit sino man o ng ating Abba Yahweh. Kaya po mga kapatid, kung palagian nating susundan ang mga kauturuan dito sa loob ng kaharian natin, tayo ay unti-unting mamumulat at masasanay na gawin ang ating mga tawag dito, yung ating mga pang-araw-araw na gawain na nakabase lamang sa mga kagustuhan ni Abba Yahweh. Ang salita po ni Abba Yahweh ang tanging gabay na hindi magbabago. Hindi po ito katulad ng pabago-bagong opinyon o payo ng kung sino-sinong tao. Mga kapatid, ang buod po ng mensahe na aking nababanggit sa ating pong kapanahunan ngayon, marami ang umaasa sa yaman, posisyon o sariling talino. Ngunit lahat ito ay panandalian lamang. Di po ba kung makikita natin? Huwag na tayong lumayo dito na lang sa ating bansa. Ano ang nangyayari sa politika? Maraming mayayaman na sinasamantala ang kahirapan ng ating bansa, ang kahirapan ng ating mamamayan upang mas lalo pa sila magpayaman. Sa halip
na gumawa sila ng paraan upang matulungan ang mahihirap. Hindi yun ang kanilang ginagawa. Lalo pa silang nangungurakot. Sa posisyon sa gobyerno, sinasamantala nila ito upang magawa nila yung mga naisin nila sa kanilang buhay. Yung mga sarili nilang talino, ginagamit nila hindi sa paglilingkod sa ating kapwa, hindi paglilingkod kay Aba. Ang lahat pong ito ay panandalian lamang. At tandaan po natin, ang paghukom ng Aba Yahweh ay nalalapit na. Kaya dapat lagi natin pinag-iisipan yan. Paano tayo maghahanda? Paano natin ihahanda ang ating sarili sa pagdating ng takdang panahon? Ano po ang hamon? Ipaubaya po natin ang pagpapasya kay Aba Yahweh. Gawin po nating batas ang kanyang mga salita. Hindi ang mga haka-haka o ang pagnanais ng karamihan dito sa mundo. Napaka simple lamang. Gawin nating routine ang kanyang mga salita. Sabi nga dito ay gawin nating batas ang kanyang mga salita para lagi tayong guided. Ano po ang ating kasunod? Ang tapat at katotohanan o ang totoo sa lahat ng oras. Nagmumula po ito sa Kawikaan, chapter 12, verse 19, at sa Awit, chapter 15, verse 1 and 2. Ang katotohanan ay pundasyon ng katwiran. Ang kasinungalingan ay panandalian lamang. Sa panahon po natin ngayon, laganap ang maling balita, ang pagpapanggap, at ang pandaraya. Yan ay alam na alam natin lahat. Kahit sa ating paligid, ating kapitbahay, ating barangay, laganap po lahat yan. Ano po ang pwede nating gawin o maging aksyon upang maiwasan, upang hindi natin o hindi tayo makabilang sa mga ito? Maging tapat tayo, mga kapatid ko. Maging tapat tayo kapag may nakatingin at lalo na kapag tayo ay nag-iisa. Ibig sabihin, maging tapat tayo sa lahat ng ating ginagawa. Mayroon mang nakatingin o wala,